maraming salamat. Ikaw na Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang nagpala sa kanila, Panginoon. At kami ay nagpapasalamat sa napakagandang panahon na ipinagkaloob mo sa amin upang maisagawa ang basbas nito ng kasal sa mag-asawang ito. Sama-sama kaming lumalapit upang makita ang himala ng iyong pag-ibig at ang iyong kapangyarihan ng iyong Espiritu sa buhay ng mga nilikhang ito. Autumn leaves, please hurry before I start to worry and his face gets blurry. My love, I send you kisses. My heart belongs to no one but you. It won't change. My love, I send our best wishes. Snow will fall and I'll be on your arm. My love. Your smell still lingers as I close my eyes. Oh, I've tried to set aside all this longing, but it won't hide. I dream about. Maraming salamat dahil kayo ay nakiisa sa aming kasal. Thank you din sa inyong pag-abay at pag-say yes. Talaga namang nung pinadala ng invitation, talagang hindi kayo nagdalawang isip na sumagot ng yes, na kayo pupunta, tinatanggap nyo ang hamon bilang maging abay. Thank you sa lahat, ate. Ngayon, since sa lahat ng mga tulong mo sa amin nung dalaga ka pa, and then ngayon mag-aasawa ka na, yung hiling ko lang is, sana mapabuti ka sana wag ka magbabago. Salamat mga abay sa pagpunta at pag-attend sa aking wedding. Thank you. Sana pagka ikinasal ako din ay abay. At yun lang. And thank you very much. Kuya, congrats. Thank you. Layo na lang narating mo. Idol kita. Whatever problems, whatever storm that comes sa iyong buhay, nandito lang ako. Alalahanin niyo lang ako. Yun ay signature ng Panginoon. Kaya tayo may mga personal na pakikipaghanapan sa Panginoon. At kung gusto niyong magtanong sa Panginoon, yun ang isang paraan ng pagsagot ng Diyos. Panginoon, gusto ko na magganito, payag ba kayo? At usually, sumasagot siya. Nakikita niyo.
Aking ipinapahayag sa kongregasyong ito at sa mga kapatid ayon sa salita ng Diyos, kung ang dalawang tao ay pakipagkaisa ang kanilang mga sarili sa Panginoong Jesucristo sa pananampalataya at tumayo silang malinis tulad ni Adan at Eva bago sila nagkasala sa halamanan ng Eden, ito ay naiiba. Ang sino mang na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Glendale, tinatanggap mo ba si Marjorie bilang asawa, bilang isang laman na iibigin mo gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia? Ipagtatanggol mo ba siya kahit kanino? Pagmamalasakitan hanggang sa huling sandali ng iyong buhay? Sagot, Glendale. Opo. Marjorie, tinatanggap mo ba si Glendale bilang asawa? Ipapasakop mo ba ang iyong sarili sa kanya gaya ng pagpapasakop mo sa Panginoon? Ipakikita mo ba sa kanya ang kanyang paggalang bilang Pangulo sa pag-iisang dibdib na ito? Hanggang sa iyong huling sandali ng iyong buhay, ipagtatanggol mo ba siya kahit kanino? Ako? Sino ka ba? Si Glendale A. Villariña. Ayon sa salita ng Diyos, iiwan ko ang aking ama at ina, at makikipagkaisa ako sa iyo, upang maging asawa mo, simula ngayon, hanggang magpakailanman, tayo'y iisa na. Palakpakan naman niyo si Glendale. Sabihin mo ako si Marjorie Goto. Ayon sa salita ng Diyos, ipinailalim ko sa iyo ang aking sarili, ang aking sarili sa iyo, upang maging asawa mo, simula ngayon, magpakailanman, tayo'y iisa na. Ang tao bumagsak man ng maraming pagbagsak, tumayo. Pag bumagsak si Marjorie, kuhanin ang kamay at itayo, tulungan. Ganun din naman si Glendale. Pag bumabagsak, yakapin, tulungan, mag-iyakan kayo, humingi kayo ng tulong sa Panginoon, at ang pangako ng Diyos, ang kanyang lingap, ang kanyang habag ay magpapakahayag sa inyo sapagkat kayo ay napakilala sa Diyos bilang mag-asawa. So basta lagi si Lord ang inyong maging gabay. At sa aking inaanak na si Marjo bilang may bahay, yung respect sa asawa, bilang asawa si Sir Glendale, yung respeto, iyon ang dapat ninyong pairalin. At yung paggagalangan sa isa't isa. Hindi sapat na sa inyong isip lang. Hindi sapat na kayo'y parang kinakailangan yung pag-usapan. Ang pinaka-basic na pundasyon ng isang relasyon ay walang iba ang communication. Sa lahat ng inyong paplanuhin sa buhay, syempre, bago pa lang kayo magpaplano, laging kayong dalawa'y tuwang. Laging yung isa, kailangang tumanggap ng plano ng isa, pag-usapan kung ano yung mas maganda. Maging lang kayo, maging tapat kayo sa isa't isa. Magmahala ng tapat. Wag laging matapang. Kahit dapat maging submissive din paminsan-minsan. Tapos, kung kayo may hindi pagkakaunawaan, pwede namang hindi muna umusap para hindi magkasalubong galit mo. Ano man ang hahakin nyo sa buhay mag-asawa, ang sabi nga ni Sir ay maging sentro ang ating Panginoong Hesus sa inyong buhay. Sa panahon na naiisip natin na bumitaw, lagi ninyong ibabalik yung unang araw na sinabi ninyo sa isa't isa yung mahal nyo yung isa't isa. Sundin lang nyo yung message na ating pastor. Siguro wala kayong kaligaw-ligaw hanggang maabutin nyo inyong tagumpay. Payo ko sa inyo ay magmahalan ng ayos, mga anak. Itong magaling sa tao ito. Sobrang
thankful po and na-appreciate ko po lahat ng mga nangyari ngayon sa araw na ito. Ang hiling ko lamang sa aming pagsasama po is naway maging maayos yung takbo ng aming bubuuing pamilya. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng nakiisa at nakidalo. Hindi po magiging matagumpay ang araw na ito kung wala po kayo. Lubos po ang aming pasasalamat sa inyong lahat.